Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ang salitang logic, no? Ano bang kahulugan nito? Ito daw ay nangangahulugan ng reasonable thinking o tamang pag-iisip. Good judgment. Kapanalig, gamitin natin ang logic sa nakatakdang pagdeklara ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency sa Pilipinas na sinusuportahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ng National Security Council. Ang katwiran, kailangang magdeklara ng National Food Security Emergency upang ma-decongest at maibenta ng National Food Authority ang sinasabing nabubulok na 300,000 metrikong tonelada na bigas sa kanilang mga warehouse sa iba't ibang panig ng bansa. Isa pa sa dahilan ng food security emergency ay upang makapag-import ang Pilipinas ng 300,000 na naman metrikong toneladang bigas sa mga dayuhang bansa. Biruin mo, hirap na hirap, hindi na halos makahinga ang mga Pilipino sa napakamahal na halaga ng 1 kilo ng bigas sa pamilihan. Ito ang NFA. Mayroon daw 300,000 metriko toneladang bigas sa kanilang mga warehouse na nabubulok na. Hindi na maibenta dahil nga sa murang halaga kada kilo. Humirit pa na magdeklara ng food security emergency upang ma-dispose ang nabubulok na bigas. Nasaan ang sinasabing logic? Pagbebenta, tapos bibili naman. Napakamahal ng halaga ng bigas sa merkado. Bakit hindi ginamit ng DA ang toneladang bigas upang maiwasan ang price manipulation ng bigas para bumaba nga ang presyo nito sa mga pamilihan? Ang siste, kapanalig, naisahan na naman tayong mga Pilipino ng mga magagaling nating mambabatas. Nasa ilalim pala ng Rice Tarification Law o Republic Act No. 11203 na hindi maaaring direktang ibenta ng NFA sa mga pamilihan ng stock nilang mga palay o bigas dahil ito ay nabubulok na, mabaho, at hindi na halos maisaing ng mga nagugutom na Pilipino. Maaari lang ibenta ng DA at NFA ang sobra-sobrang stock sa mga local government units, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga ahensya ng pamahalaan, at mga government-owned and controlled corporations at government financial institutions. Kapanalig ang tanong, sino pa ang bibili ng nabubulok at mabahong bigas ng NFA? Nasaan ang logic? Ibebenta ng DA at NFA ang bigas sa halagang 33 piso kada kilo. Sa kasalukuyan, ang ibinibentang bigas na nagkakahalaga ng 58 pesos kada kilo sa merkado ay tinuturing na mababang klase o mababa ang kalidad ng bigas. Nang nakalipas sa taon 2024, ang Pilipinas ay sinalanta ng mga malalakas na bagyo na dumanas ng malaking pinsala sa pagputok ng Bulkang Mayon, Kanlaon at Bulkang Taal. Dapat na toneladang sobrang bigas ay ginamit ng pamahalaan sa mga biktima ng kalamidad. Yan ang tama, kapanalig. Kapanalig, bakit kailangan magdeklara ng National Food Security on rice? Walang shortage sa bigas. Magsisimula na naman ang anihan. Walang nagaganap na kalamidad. Ang katotohanan, nabigo po ang pamahalaan na kalusin at panagutin sa batas ang mga ganid na importers, wholesalers, retailers ng bigas. Pinabayaan lang ng pamahalaan ang mga iba na magpasasa sa kita. Walang pakialam ang mga opisyal ng DA at NFA sa kumakalam na sikmura ng mamamayan. Ang importante sa kanila ay maambunan ng mga negosyante sa kanilang kinikita. Kapanalig na kasaad sa Article 4 ng Catechism of the Catholic Church, an evil action cannot be justified by reference to a good intention. The end does not justify the means. Alam po natin. One may not do evil so that good may result from it. Good ends must come from good means. Yan po ang prinsipyo natin.
Kaya't ito pong issue ng bigas ay napakabigat. Political product pa naman ang bigas. Dapat mura, masarap, available sa bawat Pilipino. Patuloy po nating ipagdasal at konsyensyahin ang mga nakaupo sa gobyerno na nagpapasya sa issue ng bigas. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.